What is up guys, this is VJ Villafuerte at try kong i-explain ang concept ng friction in under 10 minutes. So friction, feeling ko alam nyo na kung ano ibig sabihin ng friction. Friction ang dahilan kung bakit mahirap mag-push ng mga mabibigat na bagay. So may dalawang types ng friction. Static friction ay para sa mga bagay na hindi pa gumagalaw. At kinetic friction ay para sa mga bagay na gumagalaw na. So anong ibig sabihin nun? Balik ulit natin yung box from the previous video at try ko siyang itulak ng mahina muna tapos gradually lumalakas hanggang sa gumalaw siya. So sige, mahina muna tapos lalakasan ko hanggang sa gumalaw na siya. So sa time na tinutulak ko yung box, tingnan natin kung ano nangyayari sa free body diagram niya. So una, nung wala pa akong ine-exert na force sa box, wala rin namang friction kasi wala namang need na i-cancel out yung horizontal forces kasi wala ngang force na involved. Ngayon, nung nagsimula na akong mag-apply ng force sa box, mahina muna ang in-apply ko. So, mahina rin ang i-exert ng friction. Enough lang para mabalance out yung horizontal force at makip yung box in place. Ngayon, ano mangyayari kapag nilakasan ko ng konti yung force na in-apply ko? Ang friction ay mag-a-adjust din. So, lalakasan din ng friction para ma-resist yung in-apply ko na force. Kunyari, may in-apply ako na force na P. Ang friction nyo ay equal din sa in-apply ko na force P. So, enough lang para keep yung box in place. Ngayon, there would come a time na lalakasan ko pa ang force ko at yun na ang magiging maximum na kaya ng friction. So, ang value ng maximum force na kayang i-exert ng friction ay equal sa mu s times n. So, anong ibig sabihin ng bawat isa sa kanila? Mu s ay ang coefficient of static friction na basically isang constant lang na depende sa kung ano ba ang surfaces na in contact. So, usually given lang naman yun. At n ay ang normal force na ina-exert ng table sa box. So, ulit, ito ang maximum na kayang i-exert ng friction. And at this point, ang box ay nasa state na tinatawag na impending motion. So, sa impending motion, yung box ay malapit ng gumalaw. As in, kung mag-exert ka lang ng konti na lang na increase sa force P na in-apply mo, gagalaw na talaga yung box. Ngayon, ano nga bang mangyayari kapag dinagdagan ko pa ang force P na in-apply ko sa box given na maximum na ang kaya ng friction? Kapag ginawa ko yun, ang mangyayari ay mag-shift ang friction from static friction to kinetic friction kasi gagalaw na ang box. So, ang friction mo ay tatawaging kinetic friction na F is equal to mu K N. So, ang kinetic friction ay mas maliit kaysa sa static friction and that means mas madali na ngayon itulak ang box ngayon na gumagalaw na siya. Ngayon, kung i-visualize natin siya sa isang graph na relationship ng coefficient of friction at force applied ko, sa simula pa lang, nakakasabay pa naman ang friction sa in-apply ko na force. So, kung dadagdagan ko yung force na i-apply ko, dadagdag din naman yung friction just enough to resist the applied force. Ngayon naman, sa point na to, kung saan yun na ang maximum na kaya ng friction na tinatawag na coefficient of static friction, ang box ay nasa impending motion na. Ngayon, kapag dagdagan ko pa yung force na i-exert ko sa box, ang friction ay mag-shift na to kinetic friction at mas maliit siya sa static friction. Ganito na ang itsura ng graph. So at this point, mas madali nang itulak yung box all the way kasi mas konti na nga lang ang resistance due to friction. Ngayon, isa sa mga common problems sa exam is paano kung nasa ramp na ang box at meron kang applied force na ganito yung direction. At tinatanong kung ano ba ang maximum value ng P at minimum value ng P to keep the box in place. So, bakit may dalawang values? Bakit may maximum P at minimum P? Maximum P, imagine niyo na ano ba ang pinakamalaking value ng force na pwede mong i-apply sa box such that hindi gagalaw yung box papunta sa taas. Ngayon, minimum value of P naman, ano sa tingin nyo ang pinakamaliit na value ng applied force such that hindi mahuhulog yung box pababa ng ramp. So, solve muna natin yung max P. Ano ba ang maximum value ng applied force? Draw natin yung free body diagram ng box. Nakakatulong na ang axis na gagawin nyo ay tilted axis din. So, yung tilt ay
depende sa tilt ng ramp na to. So, let's say for example, 30 degrees yung tilt ng ramp. 30 degrees din yung tilt ng axis nyo. So, x prime axis at y prime axis. Draw natin lahat ng forces na nag-act sa box. So, meron kang weight na at an angle of 30 degrees from the negative y prime axis. Meron kang normal force na perpendicular naman palagi sa surface. Meron kang force P na given naman na ganito yung direction at nasaan kaya ang direction ng friction. Ngayon, kung ang sinusolve natin ay ang max P, isipin nyo na lang ano ang mangyayari kapag dagdagan pa natin ang max value ng P. Saan kaya gagalaw yung box? Pag dagdagan pa natin yung maximum value ng P, may imagine nyo na gagalaw yung box papunta sa taas kasi lalakasan pa nga natin yung force eh. So, aakyat nga yung box pataas ng ramp. Ngayon, kung aakyat yung box pataas ng ramp, ang friction niya ay magiging opposite the direction of motion. So, ito ang friction na equal sa coefficient of static friction times the normal force. Ngayon, paano naman kung ang isinusolve natin ay ang minimum value ng P? Same thing, i-imagine nyo rin na kung minimum na nga yung P na applied on the box, paano kung hinaan nyo pa yung minimum value na yun? Ano mangyayari sa box? Pag hininaan pa natin yung minimum value, ang box ay magsaslide down sa ramp. At dahil magsaslide down siya sa ramp, ang magiging direction of friction ay opposing the direction of motion. So, ito ang direction ng friction para sa case na hinahanap natin yung minimum value of P. So, ang F ay equal pa rin naman sa mu S times N. So, ulit to recap, ang magiging free body diagram ng box. Kung ang hinahanap natin ay ang maximum value of P to keep it in place, ang direction ng friction ay directed along this direction. At kapag naman ang hinahanap natin ay yung minimum value of P, palitan nyo lang yung friction, gawin yung ganito na ang direction. So, konting additional reminders lang tungkol sa friction. Consider nyo yung case na to, kung saan may box at nasa pulley siya and hinihila yung pulley sa ganitong direction. Ngayon, ang tinatanong is, ano yung free body diagram ng box? So, syempre, meron kang weight, meron ding tension, and ang question is, may friction ba na na-experience yung box na to as it goes up? Kunyari, may friction ba na ganito yung direction habang hinihila siya pataas? And ang sagot doon ay no, walang friction. So, bakit walang friction? Yun ay dahil wala namang normal force na ine-exert yung wall sa box. For that to happen, kailangan merong force na nagtutulak sa box papunta sa wall para magkaroon ng normal force yung wall sa box. Kasi 'di ba ang formula ng friction ay equal sa F is equal to mu S times N. Kung wala kang normal force, wala ka ring friction. So, ito lang ang free body diagram ng box na to. Another concept na usually nakakalimutan ng maraming tao is yung angle of friction na tinatawag na theta. So, kunyari sa exam nyo, may mention na yung angle ng friction niya ay equal sa 35 degrees. Anong ibig sabihin nun? Ang angle of friction ay simply yung angle between the normal force and the friction force. So, for example, 35 nga yung binigay na angle of friction. Ibig sabihin nun, 35 yung angle na ito. Pero kung ayaw nyong alalahanin yung ganitong concept, pwede nyo naman gamitin din yung formula na mu S is equal to tan of theta. So, kung ang given sa inyo ay yung angle of friction instead of the coefficient of static friction, pwede nyo namang gamitin yung formula na to. So, in this case, ang tan ng 35 ay equal sa 0.7. Kaya ang mu S niya at this angle of friction is 0.7. At yun lang naman lahat ng kailangan nyong malaman para sa introduction sa friction. Medyo simple lang yung concept ngayon kasi particles pa lang, tapos mostly static friction lang naman ang fino-focus natin. Pero magiging mas complicated siya kapag involved na ang wheels at yung rolling without slipping at rolling with slipping. So watch out for those videos na lang. And as always, kung natulungan kayo ng video na to, subscribe to my channel at abangan nyo yung mga future videos ko. Thanks for watching!